May sabtang siya na brand ng Showa, naka-gold. Katabi na natin itong si Honda EDB 160. So dito tayo ngayon sa Kalilangan, Bukidnon para mag-review nitong motor na to. So alamin natin bakit mabinta sa likod ng mahal na presyo. Ano ba meron sa specs nito, sa features, kung bakit mas mabinta. Karamihan sa ating mga Pilipino ngayon, wala na rin pakialam pagdating sa specs ng isang motor o kaya sa features ng isang motor. So yung tinitingnan na lang nila dyan, yung forma or yung angas. So alamin natin kung anong meron sa EDB na to. Yung specs niya, yung features, kasama na dyan yung price niya. Ikutan natin. Bago natin ikutan ang motor na to, alamin muna natin yung specification niya. Sa engine type niya mga idol, ito siya nakalagay. Ito ay 157cc, 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, naka liquid cooled system, ESP plus engine. So kaya nitong mag-produce ng power output ng hanggang 11.8 kW sa kada 8,500 RPM. Pagdating naman sa max torque niya, 14.7 Nm at 6,500 RPM. So ito yung kabuang looks ni EDB 160 mga idol ngayong 2024. Naka-combination siya ng matte black, matte white, tapos meron siyang gold doon sa dulo na emblem na EDB 160. Meron siyang windshield na adjustable dito sa harapan. Nakalagay din dyan yung emblem ni Honda, naka-white. Dito sa ilalim nakalagay yung HSTC or Honda Selectable Torque Control. So ito yung isa sa safety features ni EDB 160. So nakaukit din dito yung pangalan na EDB bandang ilalim na naka matte black na kulay. Pagdating sa ilaw niya sa headlight, ito siya. So naka full LED na siya. So dito, tapos yung signal lights nito is naka LED na rin. Yung signal lights niya mga idol is wala dito banda sa ilalim, nasa itaas. Ayan. So maliliit lang siya, ito siya. Tapos naka LED yan. So napaka sharp ng design nito dito banda sa head ni black dito na matte, tapos pinalibutan ng matte white. So ganyan. Tapos sa gilid niya, ito rin siya. Nakalagay din dito yung pangalan ni Honda na kulay white or silver. Ayan siya mga idol. So naka-emblem siya. Pagdating sa suspension niya sa ilalim, ito dito sa harapan is naka telescopic fork suspension. So napakatibay nito mga idol. Alam naman natin si Honda pagdating sa mga piyesa is matibay naman talaga. Yung fender niya naka-plastic sa wrap, dito naka-matte black. Ito siya, plastic. So hindi naman ito basta-bastang mababasag kapag nasagi or nabangga. Pagdating sa gulong niya naman, ito naka-tubeless na siya mga idol. So napaka-goods nito pagdating sa long ride kasi nga tubeless na ang motor na to, tapos naka-liquid cooled system na siya. So naka-set talaga ito sa long ride na biyahe. Disc brake yung braking system niya sa harapan. Tapos meron din siyang safety features na ABS, anti-lock braking system. So kapag piniga mo yung preno niya ng mabilisan, hindi siya basta-basta maglalak. Smooth pa rin yung pag-pipreno nito. Pagdating sa sukat ng gulong niya dito sa harapan, so tingnan muna natin, nasa 110 by 80 by 40. Yung horn niya nasa loob, ayan o. So makikita natin, dyan nilagay yung horn niya. So kung nahinaan ka dyan sa busina niya, pwede ka magpalit ng horn na pang aftermarket, yung malalaki yung dalawa. Apakan ng paa mo dito. Tapos may extension siya dito banda mga idol, para hindi basta-bastang mangangala yung paa mo. Kapag dito nangangawit ka na dito, pwede ka mag-transfer ng dito para mas mahaba yung ng paa mo, lagyan. So dito naka-matte black lang siya, ayan. Tapos dito parang silver, white naman sa taas. So tingnan natin yung niya mga idol, yung side stand niya kung meron side stand switch. So hanapin natin kung meron. So parang wala tayong makikita na switch. So paki-comment nyo na lang sa comment section kung meron itong side stand skill switch. So dito naman sa niya, ayan, nakalagay dito yung Honda, tapos dito nakalagay yung ESP niya or Enhanced Smart Power. Dito nakalagay yung emblem ni EDB 160 na naka gold. Ayan, so napakaganda. Ito yung suspension niya, tapos may sabtang siya na brand ng Showa, naka gold. So dito naman sa likod na bahagi, mas malapad dito kasi nga mas maganda sa cornering. So 130 by 70 by 13. So 14 sa harap, tapos dito sa likod naka 13. Sa braking system niya sa likod, disc brake din siya. Goods naman yung braking system niya kasi nga may ABS sa harapan. Sa muffler niya ganito siya. Meron siyang end cap na matte black. Tapos dito naman is naka silver, ayan. So meron na rin siyang heat guard. Ito naman yung cooling system niya. So naka liquid cooled system na ang motor. Goods ito sa long ride. So same din sa kabila kung yung naka-decals dun sa kabila. Dito banda, naka-white, tapos may 3D emblem siya na EDB 160 na kulay gold. May apakan din dito siya. Pag nangawit ka dito, pwede mong ilagay yung paa dito sa unahan. So, mas hahaba yung
clearance ng paa. Hindi ka basta-basta mangangawit kahit nasa long ride ka pa. Medyo dark gold dito. So nag-complement doon sa mags niya na dark gold din na pagkakulay or brown na pagkakulay mga idol. Tapos dito naman sa gilid niya, andyan lang nakalagay yung Honda. Naka-keyless version siya. So, pwede ka magbukas dito ng upuan, pati yung tangke mo. So, dito fuel, tapos set sa upuan. So, ito naman yung lagayan ng gas. So, hindi ka na basta-basta bababa sa motor na to para magpapagas. Harapan na yung lagayan ng gas. Pero itong 8.1 liters na tank capacity. Tapos yung kiniklim ni Honda dito is 45 km per liter. Pagdating naman sa fuel consumption. Ito naman yung fender niya sa likod, naka-matte black. Ayan. Tapos meron siyang reflector para mas visible ka sa gabi. Meron siyang signal light dito sa likod. So same din, naka-LED. So ito naman lagayan mo ng plate number mo. Pagdating naman sa taillight niya sa likod, naka-LED. Tapos dito naman sa likuran niya, ito, naka-ukit din pangalan ni Honda dito. Tapos meron din siyang grab bar na pwede mong hawakan ng angkas mo. So kung may angkas ka, dito lang hawak sa grab bar na to. Matibay yung grab bar na ay naka-matte black na kulay. Sa upuan niya naman, ganito siya, malapad. Napakagod sa long ride kasi nga malapad, tapos makapal pa. Yung stitches na nakakulay white, ayan. So maganda yung pagkatahi, white dito. Tapos may pabilog dito. Smooth dito, tapos dito sa likod, semi-rough. Ayan. So hindi naman basta-bastang dadaos-dos yung pantalon mo dito. Hawakan niya, naka-naked handlebar siya. So naka-dark golden siya or brown dito. Sa switches niya, dito bandang kanan, andito yung off and on engine. So off, saka off mo, saka i-on mo yung engine niya. Meron rin siyang hazard. So ito. Tapos yung starting system niya, meron siyang electric start. Sa bandang kaliwa, andito yung high beam, low beam niya. Yung horn ito. Tapos yung signalize niya left, saka sa right. Dating naman sa meter panel, ayan, naka-full digital meter panel na siya mga idol, ayan. So lahat ng indicator na pwede mo makita andito. Pagdating naman sa presyo, meron siyang 166,800 pesos. Kung gusto mo ng installment, 20,000 yung ilalabas mong pera dito. Tapos sa 1 year is 15,730. 18 months, 11,430. Tapos 24 months is 9,415. Sa 3 years is 7,355. Tapos na nating ikutan itong si Honda EDB 160. So sa mga Honda EDB users dyan, anong masasabi nyo sa motor na to? So solid ba kunin ngayong 2024? So para sa akin mga idols, napakasulit kunin ngayong 2024. Bukod kasi sa maporma, meron siyang malakas na makina. Tapos goods ito sa pang long ride talaga. Kahit saan mo dadalhin. Kung nagustuhan mo yung video natin, mag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko kung dito ka nanood. Mag-follow ka naman sa FB page ko kung dito ka sa FB page nanonood. So hanggang dito na lang tayo mga idol. Kung gusto nyo kumuha ng ganitong klaseng motor, bisita lang kayo dito sa Honda Kalilangan, Bukidnon branch para sa karagdagang detalye. Hanggang dito na lang tayo.